There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. Near to the heart of God. When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray.
You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. Just bend your knees and Good morning po. Hope at Calvary Ministries. Maranatha, the Lord is coming. Good morning mga kapatid and praise God. Tayo po ay magkakasama today. Tayo po ay manalangin bago tayo tuloy mag-dive in sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Kagalakan, mahal naming Diyos na muling magpailan lang ng papuri, pasalamat, pagsamba, pagkilala, pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Amang banal, ngayong umaga nagsasamo kami sa inyo na loobin po, Panginoon, na sa aming pong pag-aaral, mahal na Diyos, ay pagkalooban ang lahat, kaming lahat ng karunungang makalangit upang makita muli namin ang pinakamabuting leksyon, reflection, at pag-aaral ngayong umaga. Ipahintulot na kayo ang mangusap sa bawat isa sa aming makikinig, sa lahat ng maaabot, sa lahat ng makakarinig ng programang ito. At makita ang pinakamabuting pangangasiwa ninyo sa aming pananampalataya. Amang banal, purihin po kayo dahil malaya pa na nagkakaroon kami ng ganito pong pag-aaral ng iyong salita. Ipahintulot na kami paging dapatin din. Patawarin kami sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Linisin kami. At ngayong umaga'y paging dapating muli kami. Salamat sa kapangyarihan ninyo
na sa amin na magiging gabay namin sa aming pong natatanging pag-aaral. Dalangin din po namin ang mga tagapakinig, ang mga magsusubaybay sa programang ito, ang mga may sakit, ang mga may suliranin, ang mga may dinadalang mga mabibigat na mga pasanin. Panginoon, kayo ang aming kagaanan. Kaya kami po'y lumalapit na muli sa inyo upang itagubilin ang aming mga abang sarili, Panginoon. Ang mga may sakit ay pagalingin. Salamat, Panginoon, dahil ngayong umaga, muli naming masusulyapan ang dakilang pag-asa na kay Kristo, na siyang aming pong kakumpletuhan ng aming pananampalataya, mahal namin Diyos. Samahan niyo po kami. Ito po ang aming sama-samang pakiusap at pagdalangin. Salamat, Panginoon, sa pagdinig. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, good morning po mga kapatid. Ako makakasama today, Sir Fam, dahil si Pastor Arian ay may mahalagang lakad. Kaya ako po ang inyong makakasama today mga kapatid. Kumusta po kayo? Salamat sa inyong walang sawang pagpapatuloy sa inyong pong mga tahanan ng simpleng paglilingkod ng Hope at Calvary tuwing umaga at sa pangalan po ng team, kay Brother Jonathan Barikawa, kay Sir Chayen, kay Ma'am Lynn, kay Sir Mike, kay Pastor Arian, kay Pastor Reynan Rada, kay Pastor Joshua Aniban, kay Ma'am Essie, kay Ma'am Del Santos, kay Sir Mike. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sapagkat kayo kasama namin today. Bago tayo mag-aral, binabati po namin ang mga nandito ngayon, si Ma'am Maika Paraiso Mariano, good morning po. Kay Brother Alejandro Bindoy, good morning po. At kay Annabeth Bindoy, maraming salamat po, brother. Kay Brother Alan Paulino, good morning. Kumusta po? Kay Sister Eleanor Villanueva, kumusta po Sister Eleanor, ang inyong pa-check up, praise God. Kay Brother Oji, kay Kuya Orlan, kay Ma'am Essie, kay Ate Olive, good morning po sa inyong lahat. Kay Sister Lenny Rose Ison Pipito, kay Ma'am Maridel, good morning po. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Kay Brother Virgilio South, dyan po sa San Isidro, mga kapatid, sa South family. Ayan po, sa Gonzales family. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kay Ate Esther, good morning po sa inyo. Salamat sa inyong pag-tune in lagi dito po sa Hope at Calvary Ministries. Maranatha, the Lord is coming. Binabati rin po natin yung mga nagko-comment sa ating comment section. Yan po, kay Sister Feli Dalisay Mabunga, good morning po. Kay Ate Olive, kay Ate Ruth, good morning. Yan po, kay Sister Eleanor, blessed morning po sa lahat. Salamat sa Panginoong Diyos. Natapos po ang kemo ko kahapon, nakauwi po ng maayos at ligtas. Amen and amen, Sister Eleanor. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Praise God. Kay Brother Oji, good morning po. Kay Sister Elma Tan Cometa ng Batangas City, good morning po. Diyan sa Banaba West, Batangas City, good morning po. Kay Atilita Masangkay, good morning po. Ayan. Kay Kuya Noli, kay Sheila, kay Jonathan, kay Aloha, good morning po. Mga kapatid. Okay po? So maraming salamat po sa inyo. And sabi po ni Ate Ruth, Fitalber Escolano, happy midweek. Ayan po. Mamaya po ay prayer meeting. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Okay po? So tayo po yung mag-aral na. 5:17 ang time po natin. At yun nga po, baka hinahanap niyo po si Pastor Arian. Nagpaalam po dahil sasamahan po ang kanyang misis today. At meron po silang mahalagang lakad. Kaya mga kapatid, tayo po ay mag-aral. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay may pamagat na, yan po mga kapatid, ang pamagat po ay Sanctification embraces the entire being. Ayan, ang ganda nito mga kapatid. Ang pagpapakabanal ay kumbagay niyayaka po yung buong pagkatao. And hindi po paimbabaw
Hindi lang kung ano, kundi kumbaga ay sa open, kumbaga ay sa buong pagkatao, nasasakop po yung pagpapabanal, mga kapatid. Okay? Camille, good morning po. Ayan, Sister Camille, salamat po. Kasama namin kayo today. And sa buong family po ninyo, good morning po. So ito po ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid. Sanctification, embrace the entire being, ang pagpapabanal. Ang kabanalan ay sinasakop po nito ang buong pagkatao. Amen, mga kapatid? Ang buong pagkatao. Kaya, yan po ang ating pong titingnan today. So, yung buong pagkatao ay, yung kabanalan, yung pagpapakabanal ay hindi lamang yung ilang areas. Sister Maricar, Macaburas Agustin, Marlip at sa buong family. Okay? So yan po ang ating pong pag-uusapan, sanctification, embrace the entire being. Our morning text this morning, ayan po mga kapatid, tanggalin ko muna ito. Ayan. Thessalonians 5:23. Dito po tayo magre-reflect, mga minamahal. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless and to coming of our Lord Jesus Christ. Ganda nito, mga kapatid. Yung kabanalan, ay hindi lamang sumasakop dun sa ating kalagayang espiritu, mga minamahal. Hindi lamang dun sa ating kaluluwa, kundi pati yung katawan po natin. Kaya tama pala yung binabanggit ng banal na kasulatan. Whatever you do, mga kapatid, do it for the glory of God. Kaya kahit ikay kumakain, yung katawan mo, yung pag-iisip mo, yung salita mo, yung kilos mo, o yung kilos ko, kilos natin, mga kapatid, sakop ito ng, ang sabi rito ay must be preserved, blameless, walang dungis, hanggang sa pagdating ng ating pong Panginoong Jesus. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya tayo po, sa pagkain po natin, sa mga social gatherings po natin, sa pakikipag-usap natin, sa mga tao, sa pakikipagkaibigan, sa pakikipagnegosyo, yung kinakain po natin, yung sinasalita po natin, yung kilos po natin, ay ito po sinasakop ng pagpapabanal ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito po sa talata, binabanggit na sabi rito, the very God of peace sanctify you wholly. Amen, mga minamahal. And I pray God, your whole spirit. Kaya idinadalangin, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, na aking idinadalangin sa Diyos na ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan, ay mapanatiling walang dungis. Kaya mga kapatid, yung pagsunod sa mga health laws, sa moral law, mga kapatid, sa mga salita at kautusan ng ating pong Panginoon, ay isang kaparaanang mapanatiling malinis po tayo. Mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Di ba, mga kapatid, ang ganda ng vision, ang ganda ng panukala ng Panginoon sa inyo at saka sa akin. Maiharap na banal. Mga minamahal na mga kapatid. Walang dungis. Di ba, mga kapatid? Kaya yung kasuotang maputi na binabanggit natin sa nakaraan, Ate Penny, at sa buong family po ninyo dyan po sa Central. Yun yung ipinapasuot sa atin ni Kristo, yung maputing damit na kumakatawan sa pagiging blameless. Amen, mga kapatid? Walang dungis. Yung maputing kasuotan, katuwiran ni Kristo, mga kapatid. Kaya ito po'y
ito po'y it embraces the whole person, the whole being, the spirit, the soul, our body, everything. It encompasses, it embraces the whole person when it comes to sanctification, mga minamahal na mga kapatid. Kaya sa salita, sa gawa po natin, sa iniisip, sa ikinikilos, sa ikinakain po natin, mga kapatid, blameless, pagpapakabanal. Kaya yung pagpapakabanal at pag-aaring ganap ng Panginoong Hesus ay hindi pwedeng paghiwalayin, mga kapatid. Laging magkasama. Amen, mga kapatid? Yan po yun. So, tandaan po natin, itong talatang ito. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved and blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Sister Rhea Sahot Caronan at Ma'am Anibet, at saka Sir Mark, dyan po sa Cavite. Kaya yun, mga kapatid, kaya tayo very particular. Binabantayan po natin yung ating pong mga kilos. Hindi yung binabantayan natin yung kilos ng iba, kundi yung mismong sa atin. Mga kapatid, baka tayo po'y maging stumbling block sa harapan ng maraming mga tao. Okay? Sabi, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Hindi kaya yung pagpapakabanal ay hindi one-time event. Ito po ay continuous process until the coming of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Purihin ang Panginoon na ngayong umaga ay muli na namang pinaunawa sa atin ang bagay na ito. Okay? Yung kahapong talata natin, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believe on the world, receive up into glory. Kaya from glory to glory, mga kapatid, kaya purihin ang ating pong Panginoon. Ngayon po, mayroon pong 3 puntos ulit tayo. 3 mga mahalagang bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Sa ating lahat, hindi lamang po sa akin, kundi sa ating lahat. Ate Digna Maliksi, good morning po. Ano po ito, mga kapatid? Number 1, embrace the holiness of Christ. Amen, mga kapatid? So, para magkaroon po tayo, para ma-embrace po natin yung totality, the whole being ng pagkatao natin ng kabanalan. Ang encouragement sa atin ngayong umaga, paano natin ito magagawa? Number 1, embrace the holiness of Christ. Yakapin po natin, tanggapin po natin ng buong buo, ng walang reservation, yung alin po, mga kapatid, yung kabanalan ni Kristo. Amen? Kasi pag tinanggap natin, pag in-embrace po natin, pag tinanggap natin ng buong buo ang kabanalan ni Kristo, mga kapatid, then magsisimula na po na mag-replicate po sa atin yung holiness ni Kristo sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Mga kapatid, embrace the holiness of Christ. Yakapin po natin. Hindi po half-hearted. Hindi yung pag may lang yakapin po natin. Hindi lang sa panahon ng bautismo, hindi sa panahon ng kung ano pa mang mga okasyon, mga kapatid, kundi sa buong panahon ng paglagi natin sa mundong ibabaw na ito. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, let us embrace the holiness of Christ. Amen, mga kapatid? Yakapin natin yung kabanalan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, about holiness, mga kapatid, sa kabanalang gusto ng Panginoon, kasi yung kabanalan ay, it is about, synonymous, ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung pagpapakabanal, ay yan po yung layunin ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Kaya, I hope and I pray that this morning, mga kapatid, ay talagang maging po tayo, maging sensitive, maging seryoso po tayo. Mga kapatid, doon sa
gusto ng Diyos na tayo po'y maging banal, maging purify, maging malinis po tayo mga kapatid. Kasi tayo po'y iniligtas. Alam niyo po ba mga kapatid, tayo po'y iniligtas ng Diyos, no? Para magkaroon ng buhay na banal. Sang-ayon po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Mga kapatid. Anong sabi doon? He has saved us and called us. Tinawagan po tayo, iniligtas po tayo, tinawagan po tayo para saan? Para sa buhay na banal. Amen, mga kapatid. Kaya matapos natin tanggapin si Kristo, ay talagang magpapakabanal. Hindi yung matapos natin tanggapin si Kristo, ibabalik ulit tayo dun sa dati nating gawi, mga kapatid. Hindi ho yun. Ang tunay na pagpapakabanal ay yung nagpapatuloy po. Under the supervision, under the management, under the governance ng ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen? So, He has saved us and called us to a holy life, sa banal na pamumuhay. Not because of anything we have done. Si mga kapatid, hindi dahil sa ating ginawa, but because of His own purpose and grace, mga kapatid. Kaya this grace was given us in Christ before the beginning of time. Sister Erlinda Montialto. O di ba napakaganda ng pagkatawag po sa atin? Tinawag tayo para tayo po iniligtas. Tinawagan po tayo para sa banal na pamumuhay. Amen, mga kapatid? Hindi para dun sa ating pong kung ano po nating na-accomplish, kung ating pong nagawa, mga kapatid. Hindi ho, mga kapatid. But, in the purpose, sa sariling purpose nino po, ng pagkatawag sa atin, sa pamamagitan po ng biyaya ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At ito pong biyayang ito, na nakay Kristo, ay from the beginning of time. Amen, mga kapatid. Ang daming mga talata. Ang daming mga talata na nagpapahayag ng holiness dapat natin, mga kapatid. Kaya nga doon sa atin pong ni-recite Ma'am Aisel Pimentel Miesa na Psalms 139. Anong sabi doon? Search me, O God, and know my heart. Di ba, mga kapatid? Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive in me, and lead me in the way to everlasting. Si mga minamahal na mga kapatid. Kaya tuwing umaga, tuwing pagkagising po natin, search me, O Lord, and you have found me. You know my sitting down and my rising up. You know, sabi doon, you comprehend, my thought afar off. You understand, sabi doon, mga kapatid, my ways or my path, and lying down. And you are acquainted with my ways. Walang makakaligtas sa Panginoon, mga kapatid. You know the words on my tongue. Behold, you know it all together. Mga minamahal na mga kapatid. God wanted us to live a holy life, mga kapatid. Amen? Kaya let us embrace, mga minamahal, let us embrace the holiness of Christ. So, in our relationship with everyone, first to our God and next to our fellow human being, the same mindset, the same structure of our mind, mga kapatid. Anong klaseng mindset? As Christ Jesus. Amen, mga kapatid, Ate Inga. Kaya yung pag-iisip natin, katulad dapat ng pag-iisip ni Jesus. Hindi para sa masama, mga kapatid. Amen? Mga kapatid, kaya napaka-timely ito pong ginagawa nating pong pag-aaral upang tayo po ay mapaalalahanan. Amen, mga kapatid? So, yan po yung number 1. Embrace the holiness of Christ. Mga kapatid, yakapin po natin yung kabanalan ni Jesus.
tanggapin po natin. Isabuhay po natin. Yan po ang ibig sabihin po ng number 1. So, embrace the holiness of Christ. Kung gusto talaga natin na tayo po, yung pagkatao po natin ay mag-reflect yung kabanalan ng ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Now, let's look at the reflection ng ating pong pinapag-aralan na aklat. Sanctification set forth in the scriptures embrace the entire being. Yung kabanalan na pinapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, ay yun, sinasakop yung buong pagkatao. Spirit, soul, body. Paul prayed for the Thessalonians that their whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid, Sister Imelda. Again, he writes to believers, I beseech, nakikiusap, you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, isang buhay na sakripisyo, holy, banal, and acceptable unto God. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po natin ay patungo dapat sa lumalagong kabanalan ng pagkatao natin. Amen, mga kapatid? Kaya lahat po, lahat, hindi lang po yung banal yung aking kamay, yung inyong kamay, andun yung kabilang kamay, hindi banal. Hindi po pwedeng ganun, mga kapatid. Hindi banal ngayon, tapos mamaya ay hindi na naman. Banal ngayon, tapos mamaya hindi. Hindi po, mga kapatid. It should be a continuity. There should be a continuous process of embracing the holiness of Jesus Christ, mga kapatid. Reflecting the holiness of God before the universe, before our God, before our fellow human beings, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Kaya embrace. Let us embrace the holiness of Christ. Yun lang, mga kapatid. Yung ibang mga tao, per se, nakakatulong, na-inspire po tayo, mga kapatid. Pero yung the ultimate source of our holiness is when we embrace God, Jesus Christ, yung ating entire being, spirit, soul, and body. Amen, mga kapatid. Kaya yung pang ating ipanalangin sa ating pong kapwa, ipanalangin natin sa church, ipanalangin natin sa ating pong family, na all of us in these last days, ma-embrace na po natin, yung kabanalan ng ating pong Panginoon. Okay? Kaya, purihin ang ating pong Panginoon. Ano pang sabi? In the time of ancient Israel, every offering, alam niyo po ba, mga kapatid, nung sa bansang Israel, Sister Testan, good evening naman po dyan, good afternoon po dyan sa US. Yung sa bansang Israel, yung Old Israel, pag sila po'y nag-o-offer ng mga sakripisyo sa Panginoong Diyos, ay talagang maingat nilang ini-examine, maingat nilang binubusisi. Pag sila po'y nagdala ng tupa, walang dungis. Dapat ay malinis, hindi yung tira-tirahan, hindi yung may kapansanan, mga kapatid. Naalala ko tuloy yung movie na The Chosen. Na yung isang Israelite ay nagdala po ng kambing na piang. Naalala ko yung movie na yon. Nagdala po ng tupa. Pero yung tupa, maputi nga, walang dungis, pero sabi doon ay may kapansanan. Hindi ko tinanggap nung pari, mga kapatid. And it reflects, mga kapatid. Nung ancient Israel, talagang pag sila po yung nagsiservisyo sa templo at may dala po silang offering, mga minamahal ko, mga kapatid, walang dungis. Malinis. Yun, mga kapatid. Kaya sabi rito, carefully examine if any defect was discovered in the animal presented. It was refused. Mga kapatid, hindi ko tinatanggap. For God had commanded that the offering be without blemish.
Kaya mga offering natin mga kapatid, hindi tira-tirahan. Pinaghahandaan. Sa bahay pa lang mga kapatid. Pag naglagay ka sa sobre ng offering, pakaisipin na hindi ito ibinibigay sa tao, kundi ibinibigay doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, without blemish. So Christians are bidden, kaya tayo po'y pinapaalalahanan, to present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Buhay na sakripisyo, banal, acceptable unto God. Kaya tayo po, yung pagkaunawa natin dito sa talatang ito, yung ating kinakain, yung ating iniinom, yung ating pong pinapakain sa ating pong kaisipan, yung ating pong pinapakinggan, everything, mga minamahal na mga kapatid, should bring holiness sa Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Ganon ang ating Diyos. He desired holiness. He desired completeness. He desired perfection, not imperfection among us, mga kapatid. And praise God. Praise God, mga kapatid. We cannot do it alone. We need the help of our Lord Jesus Christ. Amen, mga minamahal? So yun po yan. So embrace po natin yung holiness ni Kristo. Kaya sabi po ni Sir Mark dito, mayroong magandang reflection sa Sir Mark. Embracing holiness of Christian brings us into deeper intimacy with God and allows everyone to live out our true identity, to be identified as one of His chosen people. Happy midweek to all. Ang ganda nitong reflection ni Sir Mark. Mga kapatid? Embracing holiness of Christ brings us into a deeper, malalim na relationship. Hindi lang relationship, kundi intimate. Talagang mayroong malapit na ugnayan sa ating Diyos. And after this, allows everyone to live out our true identity. So mailalabas natin kung ano yung ating tunay na pagkatao, mga minamahal, mga kapatid, bilang pinili ng ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? Salamat po, Sir Mark, sa reflection. So, yun po, mga kapatid. Kayong ating pong mga ginagawa, dapat talaga, Brother Marlon, yung ating pong mga kinakain, mga sinusubo natin, ito po ay magbibigay ng kapurihan sa ating pong Panginoon, Ma'am Nelsie. Magsino at Brother Marlon. Yeah. Okay, mga kapatid. So, ano pong inyong take away dun sa number 1? Embrace the holiness of Christ so that we can reflect that holiness before the universe, before the world, before the people, na ating pong makakasalamuha, before sa ating mahal na Diyos. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Okay, sabi po rito, in order to do this, para magawa natin ito, all their powers must be preserved in the best possible condition. Amen, mga kapatid. Kaya tayo po ay properly guided, ng health laws, preserved in the best possible condition. Every practice that weakens physical or mental strength unfits man for the service of his Creator. Yung mga minamahal na mga kapatid, yung pag-iinom ng alak, paninigarilyo, yung mga bisyo, yung walang tulog, mga kapatid, nakakapanghina ito ng ating pong mental strength. At in that way, we become unfit for the service of the Creator. Kaya mga kapatid, tayo po, pinipili natin kung ano yung kinakain base doon sa gusto ng ating pong Panginoon. Hindi yung basta lang masarap, basta lang malasa, basta lang gusto natin. Hindi yung mga minamahal na mga kapatid. Yung ating pong preference doon sa mga gawain araw-araw, ay nakapattern dapat. Doon sa standard ng Diyos para sa atin. Amen, mga minamahal? And will God be pleased with anything less than the best we can offer? Said Christ, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Yun po, mga kapatid. Iniibig mo ba ang Diyos? Iniibig ko ba ang Diyos? Sister Lenny Toriaga?
gawin natin yung makakabuti para sa Kanya. Amen? Sa pakikipagkapwa natin. Sa buhay mag-asawa, sa buhay magkaibigan, mga kapatid. No? I-treat natin na yung ginagawa natin ito ay ginagawa natin sa ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Amen? Mga kapatid, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Kaya, holiness, mga kapatid. Ang sabi po ni Ma'am Del, Christians are called to give, not out of legal obligation. Totoo yan, Ma'am Del. But response to the grace of Christ, who though rich became poor to make believers rich. Si mga minamahal na mga kaibigan, salamat po, Ma'am Del. Na talagang yung ating obligasyon, ay hindi yung parang legalistic in nature. Dahil tayo po ay gusto nating maligtas or whatsoever, or dahil ito po ay kailangan o requirement. No, mga minamahal. But a response. Tugon po natin. Response po natin saan, mga kapatid? Doon sa biyaya ni Kristo. Na bagamat siya'y mayaman, ay nagpakahirap. He became poor. Para tayo naman ay mga kapatid, to make believers rich. Kaya mayaman po tayo, mga kapatid. Hindi po mayaman sa pag-aari, kundi mayaman tayo saan? Sa pananampalataya, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Salamat, Ma'am Del, sa reflection mo na yan. Okay, ang bilis ng oras, 5:44 na po. Pangalawa, mga kapatid. Ano nga yung una? Embrace the holiness of Christ. Pangalawa, desire. Always to give the best service to God. Amen, mga kapatid. Yung ating pong dapat yung ating pong desire, yung ating pong kagustuhan. Ibigay po natin yung best service to God. Amen, mga kapatid. Kaya pag tayo po pinagkatiwalaan ng task, gawin po natin para sa Panginoon. Kung binigyan tayo ng assignment para sa ating gawin po natin na we do it as if ginagawa natin ito sa ating Diyos, mga kapatid. So, ayun po yung entire totality ng holiness, mga kapatid. Yung ating pong desire lagi ay dapat ay to give best. Nadoble po, typographical error. Pasensya na po. Desire always to give best service to God. Amen, mga kapatid. Bigay natin. Hindi second rate, hindi yung napipilitan, hindi yung sa mga paglilingkod po natin, mga kapatid. Isipin lagi natin na ito yung ginagawa natin kanino? Sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya pag yan ang ating pong mindset, mga kapatid, hindi po mahirap mag-participate sa mga gawain sa loob ng pamayanan, sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, mga kapatid, pagdating po sa paglilingkod. Bakit? Ang ating pong pinaglilingkuran ay hindi yung mga tao, kundi ginagawa natin ang mga ito sa Panginoon. Amen, mga kapatid? So desire always, in all our existence in this life, habang inihanda natin ang ating pong sarili, ang iba para sa pagdating ng Panginoong Diyos, yun yung desire po natin. Gawin po natin yung best service sa Panginoon. Hindi yung dahil napilitan, hindi dahil kailangan, mga kapatid, or hindi dahil para lang may report, or para lang may accomplishment, or parang may performance task lang, mga kapatid. Para lang masabi na ako ay ganito, ako ay ganyan, ako ay naglingkod, ako ay hindi, mga kapatid. Gawin na, na yung best para sa Diyos. Amen, mga kapatid. So, yung pangalawa po nating point. Kaya dito po, those who do love God with all the heart will desire to give Him the best service of their life. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ganda nito na reflection po ngayong umaga.
ni Sister White. At reflection din po natin, mga minamahal na mga kapatid. Ma'am Annie Celino, ano po, and kay Pastor Jeb Celino, good morning po. Anong sabi po rito mga kapatid? Those who do love God with all the heart will desire to give Him the best service of their life. Amen mga kapatid. And they will be constantly seeking to bring every power of their being into harmony with the laws that will promote their ability to do His will. Amen mga minamahal na mga kapatid. Kaya sa mga kabataang nakikinig, sa mga kaibigan at kapatid po namin na hindi pa ho totally sinusurrender ang sarili sa Diyos, mga kapatid, tinatawagan kayo ng Panginoon. Tinatawagan tayo ng Panginoon. Tayong lahat na i-dedicate po natin, no? Yung buong buhay, our entire life. The best service we can offer to our Lord, mga kapatid. And constantly seek the power, no, of Christ to make all things na ginagawa po natin na katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid. They will not by the indulgence of appetite or passion enfeeble or defile the offering which they present to their Heavenly Father. Mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, ito po'y isang wake-up call again sa atin. Mayroon pa tayong magagawa, mga kapatid. While God is still in the heavenly places, preparing humanity, mga kapatid. Pastor Ray Rada, good morning naman po. Mga kapatid, yung mga umiibig sa Diyos, ng buong puso, buong pagkatao at buong kaluluwa. Anong gagawin? Ang kanilang kaisipan ay paglingkuran ang Diyos for the rest of their life. Amen, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon ngayong umaga. Okay? So yun po. Pang-tatlo, huli na po ito mga kapatid. The time is 5:50. Ano pang inyong reflection dito? Number 3. Come up higher and higher. Come up higher and higher. No? Umangat ng umangat. No, dapat yung desire natin for what? Holiness of Christ. Pagnasaan po natin, pag-isipan lagi na umangat ng umangat pa yung desire natin doon sa kabanalan ni Kristo. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ano yung number 1, mga kapatid? Embrace the holiness of Christ. Number 2, mga minamahal na mga kapatid, let us not forget na ibigay natin yung best service sa ating pong Panginoon. And pangatlo, and ito na po yung last, dapat ay pataas ng pataas yung antas, no, ng pagkagusto po natin sa kabanalan ng ating pong Panginoon. Hindi yung matagal na ang palataya. Mga kapatid, nanawa na. Ano sabi ng talata? Huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Nakalimutan ko lang verse. Dahil, huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti dahil malapit na ang pagdating ng ating pong Panginoon. Something like that, mga kapatid. Dahil sa paggawa natin ito, iniisip natin mayroon pong reward ang Diyos. Amen, mga kapatid. So, come up higher and higher. Desire for holiness. Okay? So, yun po yun. Kaya abstain. Kaya tayo naman, we abstain from fleshly lust which war against the soul. Yung makamundo. Every simple gratification tends to benumb the faculties and deaden the mental and spiritual perception. Kaya yung mga pinapakinggan po natin, yung mga panoorin, mga kapatid, bantayan. Every simple gratification tends to benumb. Ano po yung benumb? Pinapatay. The faculties and deaden the mental spiritual perception. Kaya minsan hindi natin ma-discern kung tama ba o mali yung ginagawa po natin. Pinapahina dahil hindi natin pinipili yung mas mainam na standard ng Diyos.
Amen, mga minamahal na mga kapatid, huwag nawang ganon. Kundi, sa halip, piliin lagi natin. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Why we perfect? Why we make a perfection of faith, mga kapatid? In the spirit of God, in the spirit of fear of God, mga kapatid. Kaya yung fruit ng Holy Spirit, ano ho? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, and meekness. All of this, let us desire, mga kapatid. Ano po? E-classes temperance. Galatians 5:22-23. Kaya mga kapatid, higher and higher. No? Pataas ng pataas dapat. Hindi yung habang natagal ay nawawala na. No? Tinatabangan na. Hindi dapat ganoon, mga kapatid. Ano po, Sister Annalyn Verdos. Kundi, yung kabanalan ni Kristo, dahil in-embrace natin, ay ito'y pataas ng pataas at magiging visible sa inyo at saka sa akin. Amen, mga kapatid? Ano pa pong sabi po rito? How many professed Christians are enfeebling their powers in the pursuit of gain of the worship of passion? How many are debasing their godlike manhood by gluttony, awan, wine drinking, forbidden pleasure? Ay, mga forbidden pleasures, mga kapatid. Ano po? Whose body is the temple of the Holy Spirit will not be enslaved by pernicious habit. His powers belong to Christ, who has bought him with the price of God. Kaya mga kapatid, yung worldly pleasure, ano po? Baka tayo po ay alipin ng ating pong mga panlasa, alipin po tayo ng mga paningin, alipin po tayo ng mga pandinig ng sanlibutan ito at mga gawain. Mga minamahal na mga kapatid, God is calling us right now. No? We are bought with the price of the blood. So, marapat lamang na ibigay natin yung pinakamabuti para sa ating mahal na Diyos. Amen, mga kapatid? So, the character of Christ is infinitely a perfect character. No? And He must be lifted up. He must be brought up prominently into view. For He is the power, the might, the sanctification, and righteousness of all who believe in Him. Ito na po, mga kapatid. Sister Naning Makaraig. Yung pinakang lundo ng ating pong pag-aaral. The character of Christ is infinitely perfect character. Kaya we need to embrace the holiness of God, the holiness of Christ, mga kapatid. We need to embrace not only partial but the whole blessedness and righteousness of our Lord Jesus Christ. And in that case, mangyayaring we must be lifted up. Ang pangalan ni Jesus. And He must be brought prominent. Pag sinabing prominent, makikita talaga. Prominent. Kaya, tanong ngayong umaga, prominent kaya sa akin yung ugali ni Kristo? Prominent kaya sa akin? Nakikita kaya sa akin yung love, joy, goodness? Na binanggit dun sa Galatians, mga kapatid? Yan ay question na personal. For He is the power, the might, the sanctification, and righteousness of all who believe in Him. Mga minamahal ko, mga kapatid, only Christ. When we have the mind of Christ, we will become obedient. Amen, mga kapatid? And bilang concluding statement, Hebrew 12:2. Magagawa ba natin to, mga kapatid? Embrace natin si Kristo, yung kabanalan niya. Give natin yung best para sa Kanya. Lumago tayo ng lumago. Mga kapatid, magagawa ba natin to, mga kapatid? Ng sariling atin? Of course not. Hindi natin magagawa. Kaya ang payo sa atin, through Christ, we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. Amen, mga kapatid? Through the Spirit, we are born again and sanctified. The Spirit renew our minds. Mga kapatid, kaya merong daily na commitment, daily na paglapit, daily na paghingi ng kapangyarihan sa ating pong Panginoon. In the Spirit, through the Spirit, we are born again. The Spirit renews our minds, writes God's law on love our hearts, and we are given the power to live a holy life.
Amen, mga kapatid. Ano pa ang payo sa atin? Mga kapatid, Brother John Makasa, looking to Jesus. Amen, mga kapatid. The founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the name of God. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So, ang ganda, di ba? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured to the cross. Kaya binili ng mahal na dugo, despising the shame. Di ba, mga kapatid? Tinanggap yung kahihiyan. Pero ang maganda, he is seated at the right hand of the throne of God. Amen, mga kapatid? Nasaan ngayon siya? Siya ngayon ay nakaupo sa kanang luklukan ng kahabagan ng Panginoon para tayo po'y pagmalasakitan. Amen, mga kapatid? Kaya, purihin ang Panginoon. And panghuli. Ano panghuli, mga kapatid? Panghuling slide. Second to the last. No? Whoever, paano natin magagawa yung tatlo? Another one, whoever keeps His commandments abides in God. Amen, mga kapatid. Ang sino mang nag-iingat ng kautusan ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay sumasa Kanya. And by this, we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Kaya mga kapatid, yung pagsunod sa mga kautusan ay patunay na nananatili tayo sa Diyos, mga kapatid. Abiding in Him, we become partakers of the divine nature and of the assurance of salvation now and in the judgment. Kasi mga minamahal na mga kapatid. And finally, mga kapatid, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Ako'y napakong kasama ni Kristo. It is no longer I live. Hindi na ako yung nabubuhay sa aking sarili. But Christ lives in me. Ngunit ang Diyos, si Kristo, ang nabubuhay na sa akin. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen, mga minamahal na mga kapatid? Amen? Yan, ang ganda nito, mga kapatid. Ito yung ating concluding verse. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya ang tanong, ngayong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, ang tanong ngayong umaga, bilang personal na challenge sa atin ng Diyos, si Kristo ay inako tayong makasalanan. Mga kapatid? Siya po ay nabayubay sa cross para sa atin. Nung tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo yung nabubuhay, kundi si Kristo na sa sarili po natin. Ang buhay natin ngayon sa laman ay ipinaglilingkod natin sa Diyos sa pananampalataya bilang anak ng Diyos na nagmahal at ibinigay ang buhay niya para sa atin. Ang tanong ngayong umaga, mga kapatid, ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi. Mga kaibigan, ginawa na ng Panginoon ang bahagi para ikaw at ako ay maligtas. Ang tanong, ano naman ang iyong ginawa o gagawin na? Ano yung ginawa mo na para sa Diyos? Mga kapatid, iisa lang yung dapat nating sagot, mga kapatid. Narito ako, Panginoon. Tinatanggap ko ang iyong sakripisyo at nangangakong mamumuhay sang-ayon sa direksyon ng ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, purihin ang Panginoon ngayong umaga na ipinakita sa atin kung paano may embrace po natin yung kabanalan ng Diyos at kung ano yung magiging resulta nito sa atin pag in-embrace po natin yung kabanalan ni Kristo, mga minamahal. Tandaan po natin, nating lahat,
Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Ako'y napakong kasama ni Kristo. It is no longer I who live. Hindi na ako yung nabubuhay sa aking sarili. But Christ lives in me. Si Kristo na yung nabubuhay po sa atin. At yung buhay na meron ako ngayon sa laman ay pinamumuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nag-ibig at nagligtas sa akin. Mga kapatid, sana ganun din po ang ating pong tugon, mga kapatid. So, good morning po sa lahat. God bless po. Salamat po na nakita po natin yung ating pong pag-aaral, embracing the holiness of Christ, the whole being. And pag in-embrace natin yung holiness ng Diyos, mga kapatid, makikita sa atin ang mga ito. Amen, mga kapatid? So, purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, tayo po'y manalangin sa pagtatapos. Mahal naming Ama, Panginoon, napakabuti nyo dahil muli kaming pinaalalahanan. Tinawagan kami sa natatanging kabanalang paglilingkod. Salamat po sa napakaraming mga life lessons ngayong umaga. Nawa sa aming pong kalagayan, makita namin lagi kayo, samahan kami, magtagumpay kami sa aming mga gawain sa maghapon. Mahal na Diyos, ito po ang aming pakiusap at panalangin, alang-alang po sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, good morning po. See you again tomorrow. Pasensya po, nag-sit ako ng 4 minutes, mga kapatid. Okay po, salamat po. God bless everyone. Sister Annalyn Verdos, Ma'am Annie, Sir Brother Marlon, Atilita, Sister Imelda, Ma'am Nelsie, at saka Brother June Makasa, Sister Naning Makaraig. Magandang umaga sa lahat. See you again tomorrow. Ang makakasama natin ay si Sir Mike sa araw po ng Thursday. God bless po and purihin ang ating pong Panginoon. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go.